Stephanie! May maninigil sa bahay mo! Napatigil si Stephanie nang marinig ang sabi ng kapitbahay niya. Bumalik siya sa dating dinaanan at hindi na muna umuwi dahil sa maniningil. Nang lumalim na ang gabi, ay saka lamang siya umuwi sa bahay. Wala naman na siguro sila roon sa bahay. Tukoy ni Stephanie sa mga maniningil. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, nandun pa ang mga lalaking nakaitim. And worse, nakita siya ng mga ito. Nanlaki ang mga mata niya at tumakbo palis. Grabe naman, Ma. Hindi na nga maganda ang buhay natin. Iniwanan mo pa ako ng utang sa mundong to. Gusto ko lang naman ng peace. Sigaw ni Stephanie habang tumatakbo. Saglit! Napupuno na kami sa'yo! Kung hindi ka magbabayad ay tinatakbuhan mo pa kami! Hihinto ka o babararin kita! Ngunit nagpatuloy siya Stephanie sa pagtakbo. Saka lang siya napahinto na makarinig ng pagputok. Kinapa niya ang sarili. Hindi naman ako nabarel. Wala naman akong tama. Napatigil siya nang bigla siyang napaubo ng dugo. Napaluhod siya, saka niya naramdaman ang hapdi sa dibdib niya. Nabaril siya sa dibdib. Lord, sa next life ko sana hinahabol niya ako ng pera. Hindi ng utang. Nagawa pang magbiro ni Stephanie sa sarili niya bago unti-unting bumigat ang talukap ng mata niya. Nang magising si Stephanie ay ramdam niya ang bigat ng katawan niya at masakit yung batok. Unti-unti niyang minulat ang mga mata. She's awake! Rinig niyang sabi ng isang babaeng may stethoscope sa leeg. May masakit ba sa'yo? Are you okay? Do you know what happened? Oo. Biglang naalala ni Stephanie ang nangyari. Akala nga niya patay na siya. Nabaril ako sa puso ng mga taong hinahabol ako. Hindi kasi ako makabayad sa utang ng mama ko. Ewan ko ba rin kay mama? Nagsayhay na nga kay San Pedro. Iniwan pa mga utang niya rito. Pagdadaldal ni Stephanie. Doktor ka ba? Sino nagpadala sa'yo? Wala akong pambayad baka maningil ka pa. I don't think na binuli lang siya kaya siya nahimatay. I'm sorry to say this pero mukhang nasisiraan na po ng ulo ang anak no. Sabi ng doktor sa isang matangkad na lalaki, may katandaan na rin ito. Pero hindi pa rin nawawala ang gwapong itsura. Naka-cross arm ito at nakasandal sa may dingding habang nakatingin kay Stephanie. Thank you, Doc. Pwede ka na pong umalis. Sabi ng lalaking nakasandal sa dingding bago naglakad palapit sa kanya. Kilala mo ba kung sino yung mga taong nabuli sa'yo? Bully? Hindi naman ako nabully, hinabol ako ng maniningil. Tapos binaril ako. Sagot ni Stephanie. Enough, Shenny. Wala po akong alam sa mga sinasabi nyo. Saka hindi po ako si Shenny. Stephanie po ang pangalan ko. Umupo si Stephanie galing sa pagkakahiga at tiningnan ng malalim ang lalaking nasa harapan niya. Sino po kayo? Bakit ako nandito? Imposibleng wala kang maalala. Nabuli ka lang naman, hindi ka naman nasagasaan o nauntog. Nalilitong sabi ng lalaki. Ako si Ryder. Papa mo. Pagpapakilala nito, malakas na natawa si Stephanie sa narinig. Papa, wala po ako niyan. Tapos matagal na pong patay ang mama ko, wala na po akong pamilya. Ano ba talaga nangyayari? Ulit na tanong ng lalaki. Hala, paulit-ulit po. Yun na nga, nasabi ko na. Bakit ayaw niyong maniwala? Tsaka nasa na po ba ako? Ito ang kwarto mo. Sasabihin ko sa'yo, alam ko baka sakaling may maalala ka sa nangyari. May biglang tumawag sa akin at sinabing nasa infirmary ka. Bigla ka na lang daw nahimatay. Papasok ka sana sa room pero sa may pinto pa lang. Bumagsak ka na. Ano nangyari? Anong infirmary? Anong bumagsak? Saglit lang po baka maling tao po yung kausap niyo. Ako po si Stephanie. Nabaril po ako ng mga inuutangan ko. Akala ko nga patay na ako Paliwanag ni Stephanie. Stop that nonsense, Jenny! Paano maling taong kausap ko? Tumingin ka nga sa salamin. At sino ba yung Stephanie ang kanina mo pang binabanggit? Is she the one who bully you? Aba, naging suspect pa ako bigla. Hindi makapaniwalang napasinghap sa Stephanie. Teka lang sir maling tao po talaga? Sino to? Hinawakan ni Stephanie ang mukha niya nang tumingin siya sa gilid niya na may malaking salamin. Isang maputla at inosenteng babae ang nakita niya. Hindi ganito ang itsura ko. Maganda siya, oo, pero mas maganda ako sa kanya. Sino to? Nananaginip ba ako? Sinampal-sampal ni Stephanie ang pisngi niya.
Stop that, Jenny! Malakas na sigaw ni Ryder dahilan kaya siya napatigil. Napangiwi siya dahil sa hapdi ng pisngi niya. Okay, fine. Kung pinoprotektahan mo sila at ayaw mong sabihin sa akin dahil natatakot ka, fine. Haya na kita. I will let you forget it. Pero sa susunod, wag mong sasaktan yung sarili mo. Paninermo ni Ryder sa anak niyang babae. Gutom ka na ba? Biglang naging malambing ang boses nito, dahan-dahan na tumango si Stephanie. Ayos lang ba sa'yo na tumayo? Siyempre. Itinapak ni Stephanie ang paa niya sa isang soft carpet. Wow! Hindi ba usong tiles dito at carpet ang gamit nila? Carpet yata sa buong kwarto. Paano kaya ito lilinisin? Imposibleng wawalisan. Napatingin si Stephanie sa pinto nang marinig niyang bumukas sara ito. Umalis na pala nagpakilalang papa raw niya. Di naman siguro siya masamang tao. Gutom na talaga ako. Alis ako pagkatapos. Tumayo na si Stephanie at tiningnan ang sarili sa salamin. Sino kaya nagpa-prank sa akin? Maganda naman siya. Mukha nga lang inosente. Habang yung mukha ko kapag nakikita nila parang maghahanap lagi ng away. Dahil na rin sa forma ko. Taray, ang soft ng suot na pantulog. Yayamanin. Natawa sa Stephanie sa sarili bago lumabas na. Parang may nagpa-prank lang sa kanya kaya hindi na niya sineryoso ang mga nangyayari ngayon. Grabing bahay ito, mawawalan yata ako ng hininga bago ko mahanap kung nasa ng kainan. Mabuti na lang talaga may nakita akong katulong kanina. Ay, umupo na si Stephanie, ramdam niya ang gutom habang nakatingin sa maraming pagkain na nakahain sa mesa. Dahan-dahan lang, Jenny. Napatigil lang siya ng mabilaukan. Inabutan siya ni Ryder ng tubig. Nang kumalma na siya ay bumalik siya sa dating bilis na pagkain. Napailing na lang si Ryder habang nakatingin sa anak niya. Nakalimutan ata nito ang table manners. Hinayaan na lang niya ito dahil mukhang gutom na gutom nga ito. Salamat po sa pagkain. Masiglang sabi ni Stephanie. Jenny, saan ka pupunta? Tanong ni Ryder nang mapansin itong aalis na sana sa Stephanie. Aalis na po ko. Salamat po sa pagkain. Anong aalis? Go back to your room and study. Tinuro ni Ryder ang hagdan. Anong study? Bakit ako mag-aaral? Elementarya lang kaya ang natapos ko. Bulog ni Stephanie. Pasensya na po, Sarah. Pero hindi po kasi talaga kita kilala. Salamat po sa pagkain, nabusog po ako. Pero kailangan ko na po kasing umuwi. Kahit na wala namang naghahanap sa akin sa bahay. Maliban sa mga maniningil. Kailangan kong balikan ang bahay namin. This is your home, Jenny. Okay, fine. Hindi na kita papakialaman sa studies mo. Just please. Tama na yung pagpapanggap mo. Mahinahon na pagkausap ni Ryder sa anak. Hindi po kasi talaga ako nagpapanggap, sir. Mahinahon din na sabi ni Stephanie, baka sakaling maintindihan ni Ryder ang sinasabi niya. Jenny! Stop this nonsense and go back to your room now! Dahil sa takot na naramdaman ni Stephanie na makita ang mukhang galit na mukha ni Ryder, ay napatakbo siya pabalik sa kwarto na pinanggalingan niya. Patalon siyang humiga sa kama at pumikit. Hindi niya naramdaman na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya kinabukasan. May 5 katulong ang pumasok sa kwarto niya. Para saan po mga yan? Tanong niya sa mga katulong na may dalang school uniform, bag, makeups, suklay at hairdryer. Ngunit walang sumagot sa kanya. Tumayo na siya at nagtungo sa banyo. Sino to? Malakas na napasigaw sa Stephanie habang nakatingin sa salamin. Hanggang ngayon ba hindi pa rin tapos ang prank nyo? Hindi magandang prank to. Anong nangyayari? Bakit mo tinuturo sarili mo? Anong trip mo na naman ngayon umaga, Jenny? Biglang pumasok sa loob ng banyo si Ryder. Hindi nga po kasi ako talaga sa Jenny. Stephanie po yung pangalan ko, sir. Sino ba tong nasa salamin? Turo ni Stephanie sa salamin. That's you! Stop this nonsense at magbihis ka na dahil malilate ka na sa school. Hindi nga po kasi ako nag-aaral. Stop that shit, Jenny! Napatigil si Stephanie dahil sa malakas na sigaw ni Ryder.
Marami akong dapat gawin. Huwag kang tumagtag sa listahan ko. Mag-ready ka na for school. Ayoko ulit marinig yung mga pinagsasabi mong hindi ko si Jenny at hindi ka nag-aaral. Nang umalis na si Ryder ay nagsimula ng maligo si Stephanie. Pagkalabas niya ay may mga umasikaso kaagad sa kanya. Pinatigil niya ang isang katulong na mukhang bibihisan siya. Teka, saglit lang po. Kaya ko na po yung sarili ko. Lumabas po muna kayong lahat. Ayaw sanang lumabas sa mga ito pero wala rin itong nagawa dahil utos niya. Nang matapos si Stephanie sa paghahanda ay hinatid na siya ng driver. Hindi ka pa po ba lalabas, ma'am? Nang sumilip siya sa labas ng bintana, nakita niya mga estudyante na pumapasok sa loob ng paaralan. Salamat po, Manong. Lumabas na si Stephanie at naglakad papasok sa paaralan. Ano ba itong pinasok ko? Nung isang araw lang, tinapay lang kinakain ko tapos iinom ng maraming tubig para mabusog. Dati lang kada madilim na ako umuwi sa bahay dahil sa mga maniningil na hindi ako tinitigilan. Ay, bakit naman ako napunta sa buhay na to? Sino ba tong si Jenny na tinutukoy ng lalaking yun? Ay. Napabuga ng hangin si Stephanie habang nakatingin sa naglalakihang building ng paaralan. Tiningnan ni Stephanie ang schedule ni Jenny. Hindi siya sanay sa paaralan dahil buong buhay niya, isa siyang tambay. Pagkaupo pa lang ni Jenny sa upuan niya, ay may 3 babae ang lumapit sa kanya. Look who's here, the baby. Nagtawa na ng mga kaklase niya dahil sa sinabi ng isang maarting babae. How about your dad? Is he going to sue who hurt you? Tawang sabi nito. Baka naman kasi buntis kaya nahimatay. Biglang nagtawa na ng lahat dahil sa sinabi ng isa pa. Napahawak sa Stephanie sa tiyan niya dahil sa sinabi nito. Napabuga ng hangin si Stephanie at hindi pinansin ng mga babaeng parang mga tuko sa harapan niya. Bahala na yung mga bully na yon. Baka mapagalitan pa ako ni Sir Ryder. Nakakatakot pa naman yun magalit. Nang matapos ang klase at lunch na, ay lumabas na si Stephanie para tumungo sa cafeteria. Napatakbo sa gawing may maraming tao si Stephanie nang makita niyang pinagtatawanan ng mga tao ang isang babaeng nakaupo sa sahig habang may maraming mga kanin at pagkain sa buhok nito. Sinong may gawa nito? Kayo ba ang maglilinis? Hindi, diba? Kapal ang mga mukha niyong magkalat. Ano ha? Alam niyo ba nagsasayang kayo ng pagkain? Hindi niyo ba alam na may mga taong naghihirap makabili lang ng kanin at konting ulam? Ha? Malakas na sigaw ni Stephanie sa mga estudyante. Umalis nga kayo. Umaalingaso ang mabaho niyong pagkatao. Unti-unti nang humupa ang mga estudyante at bumabalik na sa dating gawain. Ayos ka lang ba? Ngunit tinulak lang siya ng babae bago ito tumakbo palabas sa cafeteria. Nang matapos ang klase, hindi pinansin ni Stephanie ang mga nabubuli sa kanya na puro lang naman tadaang alam. Hinatid siya ng driver pa uwi. Sinalubong kaagad ang pagkain sa Stephanie pagka-uwi niya. Nang matapos siya sa pagkain, nakita niya si Ryder na seryosong nakatingin sa laptop nito. Hello po sir, nandito na po ako. Bahagyang yumuko sa Stephanie, napaangat ng tingin si Ryder dahil sa sinabi niya. Saan mo ba nakuha yung sir? Dadagtawag mo sa akin, di ba? Kunot noong tanong ni Ryder sa anak. Hala, sir lang po. Grabe na po yung dad. Napatigil si Stephanie na makita ang malalim na tingin ni Ryder sa kanya. Opo, Dad. Go back to your room and study. Tumango sa Stephanie at sumunod sa sinabi ni Ryder. Hindi alam ni Stephanie pero may aura si Ryder na nagpapanginig ng tuhod niya. Nakakatakot talaga siya. Siguro dahil never kong naranasan magkaroon ng ama. Nakakatakot pala ang aura ng ama. Biglang natawa sa Stephanie, ngunit napatigil siya na makita ang itsura sa salamin. Jenny, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ako nandito sa katawan mo? Kinabukasan, pumasok na sa school si Stephanie. Nagpasalamat siya sa driver bago pumasok sa loob ng paaralan. Walang ibang ginawa sa Stephanie kundi ang mag-aral at huwag pansinin ng mga bully sa tabi-tabi. Ngunit minsan hindi na mapigilan na makialam, lalo na kapag ibang tao na ang pinapakialaman. Dahil sa ginawa mo, mas lalo nila akong pinag-iinitan ng ulo. Hinayaan mo nilang sana sila na sabunutan ako. Umiiyak na sabi ng isang babae kay Stephanie. Napailing na lang sa Stephanie sa sinabi nito. Teka, sandali. Pinalaki ka ba ng magulang mo para maging punching bag ng ibang tao, ha? Alam mo kung bakit ka binubuli?
Kasi you look like a loser. Ha? Ay, wow! Nagsalita ka hindi loser. Ikaw naman talaga lagi binubuli sa school, di ba? Dahil pepe girl ka. Dahil ikaw ang pinakamayaman dito. Wala kang kaibigan dahil mahina ka. Wala kang kaibigan dahil talunan ka. Pinagtatanggol mo ang ibang tao. Mismo nga sarili mo hindi mo kaya ipagtanggol eh. Binangga ng babae ang braso ni Stephanie bago ito umalis. Nang uwian na ay hindi dumiretso sa Stephanie sa kung nasaan ang driver na naghihintay sa kanya. Lumiko siya at lumayo sa paaralan. Naglakad siya at hindi alam kung saan pupunta. Puno ang isipan niya ng mga katanungan. Bakit ako nandito? Bakit ako nasa katawan ng ibang tao? Anong pahirap na naman ang nararanasan ko sa buhay nito? Nasaan ba ang kaluluwa ni Jenny? Bakit nasa akin ang katawan niya? Paano nangyari to na hindi ko nga sila kilala? Sinipa ni Stephanie ang isang plastic bottle na nasa daan. Wow, fishball! Tumakbo si Stephanie patungo sa stall na may mga tindang street foods. Kukuha na sana ng bayad sa Stephanie sa pitaka niya nang biglang nahulog ang singko niya at gumulong sa kung saan. Panay ang habol niya dahil sayang din ang singko. Pati nga ang piso mahirap nang mahanap sa daan. Nanlaki ang mata ni Stephanie at napatago. Bakit nila binubugbog yung lalaki? Ang dami kaya nila, 5 sila tapos isa lang siya? Bakit hindi siya lumalaban? Hindi alam ni Stephanie ang gagawin. Hindi naman niya kaya ang 5 tao. Kinuha niyang cellphone at naganap ng tunog ng sirena ng pulis. Nang mahanap niya ito ay pinalakas niya ang volume. Napahinto ang 5 lalaki sa pambubugbog sa isang lalaki bago sila nagtakbuhan. Nang mawala na ang mga ito ay umalis na sa Stephanie sa pinagtataguan niya at nilapitan ng lalaki. Ayos ka lang ba? Ang daming pasa na mukha mo. Kaya pa bang tumayo? Bakit ba kasi hindi ka lumaban? Tumayo ang lalaki at nagsuot ng mask bago pa ika-ikang naglakad paalis. Saklit lang, dalhin kita sa ospital. May pera ka ba? Napatigil sa Stephanie habang nakatingin sa likod ng lalaki. Meron, bakit? Tanong niya rito. Nagugutom ako. Nauna na itong naglakad. Mabilis na humabol sa Stephanie rito at nilibre ito ng pagkain. Nang matapos ito sa pagkain, tumayo na ang lalaki at umalis. Mabilis na nagbayad sa Stephanie at hinabol ang lalaki. Saglit! Gamutin muna natin yung mga sugat mo. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila. Naganap sila ng malapit na pharmacy bago siya bumili ng paggamot sa sugat. Nang matapos ang paggamot niya sa sugat ng lalaki ay nilagyan niya ito ng bandage. Biglang nagring ang cellphone niya at lumabas sa screen ang pangalan ni Ryder. Lagot! Gabi na pala. Di ko napansin. Siguradong mapapagalitan ako ni dad nito. Grabe pa naman ang aura nun. Dali-daling inayos sa Stephanie ang sarili. Marcus ang pangalan ko. Anong pangalan mo? Napatigil sa Stephanie nang akmang aalis na siya. Ako sa Stephanie. Nakangiting sagot ni Stephanie rito. Hindi mawala sa isip ni Stephanie ang mukha ng lalaki na Marcus ang pangalan. Hanggang sa makauwi siya, si Marcus pa rin ang naiisip niya. Ang gwapo niya. Sana magkita kami muli. May ngiti sa labi na nakatulog sa Stephanie kagabihan. Kahit na pinagalitan siya ni Ryder dahil matagal siyang nakauwi. Huwag mo tatakasan ulit ang driver mo, Jenny. Bago pa bumiyahe papuntang school sa Stephanie, ay pinaalalahanan muna siya ni Ryder. Balik sa dating routine na naman sa Stephanie. Ang pagpigil na huwag patulan ng mga papansin sa kanya, as long as hindi naman nananakit ang mga ito, puro salita lang naman. Noon, hindi ako pumapatol dahil hindi naman kayo nananakit. Pero yung tatapunan niyo ako ng basura? Excuse me? Sa ating dalawa mas mukha kang tapunan ng basura. Inis na kinuha ni Stephanie ang isang trash can at itinapon ang lahat ng laman sa babaeng sumisigaw ngayon sa harapan niya. Napatawag sila sa guidance dahil sa nangyaring gulo. Pero pinakawalad din sila pagkatapos at hindi na pinalaki pa ang issue. Ngumiti sa Stephanie sa babaeng bumuli sa kanya. Sa susunod na papakilaman mo pa ako, hindi ko lang gagayahin ang gagawin mo. Ililibing pa kita ng buhay. Subukan mo. Pulong ni Stephanie rito bago na binangga ang balikat nito at naglakad na paalis. Ngunit akala niya, magbabago na ang pagtrato ng mga estudyante sa kanya. Pero hindi pa rin tumitigil ang mga ito. Mabuti na lang, mahabang pasensya niya kaya may mga araw na hindi niya ito napapatulan. Grabe, ganito pala ka-stress ang routine sa school araw-araw. Ay,
Mabuti na lang talaga. Kahit na hanggang elementarya lang ang natapos ko, madali akong matuto. Kaya nakakahabol ako sa kanila. Pero ang hirap palang magpaalam mayaman. Naglalakad sa Stephanie paikot sa school para pakalmahin ang sarili niya. Ngunit may nakita siyang binubuli sa likod ng school. Ayoko ng gulo pero gulo ang lumalapit sa akin. Bulong ni Stephanie sa sarili habang napailing. Ano bang ginagawa niyo? Kulang ba kayo sa atensyon ng mga magulang niyo kaya nagpapapansin kayo rito sa paaralan? Pagod na tanong ni Stephanie sa mga ito. Umiinom at nagsisigarilyo pa kayo. High school pa lang kayo ha? Nandito na naman ang baby girl. Nagtawanan sila sa sinabi ng isang babae. Mukhang alam ko na kung bakit baby girl tawag niyo kay Shenny. Dahil sa mukha siyang Barbie at inosente. But na girls, I'm not Shenny. Kaya hindi ako magiging madaling kalaban para sa inyo. Nagkagulo dahil sa sinabi ni Stephanie. Nakipagsabunatan siya sa mga ito. Sinuntok at sinipa niya pa ang iba pang lumapit sa kanya. Shit! Malakas na sigaw ni Stephanie nang may nanghila sa kanya kasabay noon nang narinig niya ang malakas na pagbasag. Kung hindi siya hinila, sigurong tumama sa ulo niya ang paso ng bulaklak na galing sa itaas. Thank you ah. Pagpapasalamat niya sa humila sa kanya. Ngunit natigilan siya nang unti-unting tumingin sa kanya ito. Marcus? Kunot-no niyang tanong nang makita ng maayos ang mukha nito. Dito ka nag-aaral? Tanong ni Stephanie nang mapansin niya ang suot na ID nito kahit na hindi ito naka-uniform. Tumikim si Marcus. Magkita tayo mamayang uwian. Kamutin mo yung sugat ko. Sinuri ni Stephanie ang mukha ni Marcus bago siya napangiti. Hindi pa rin gumagaling. Napaaway ako. Sagot ni Marcus. Napailing na lang sa Stephanie nang bitawan siya ni Marcus ay umalis na ito. Nilapitan naman ni Stephanie ang babaeng binuli. Hi, ako si Stephanie. Nakangiting pagpapakilala niya sa babae. Sino si Stephanie? Jenny pangalan mo. Mahinang sagot nito. Ako si Katie. Huwag mong hahayaan na bulihin ka nila ulit. Humaba pa ang usapan nila dahil magkaklase pala silang dalawa. Nagpatuloy ang chika nila hanggang sa uwian. Nang makita ni Stephanie ang kotse ay akmang lalapit na siya roon nang maalala niya si Marcus. Napabugas siya ng hangin at lumiko at pinuntahan ng lugar kung saan sila unang nagkita. Naninigarilyo ka? Masama sa kalusugan yan. Kinuha ni Stephanie ang hawak nito at tinapakan. Nagtungo ulit silang dalawa sa pharmacy para bumili ng mga gamot. Bumili na rin ng extra si Stephanie at nilagay sa bag niya. Ano na namang gulong pinasok mo? Huwag mo sabihin sa akin na binalikan ka ng 5 taong yun. Nako, sa susunod Marcos, lumaban ka. Nilagyan na niya ng band-aid ang ilong at kilay nito. Kumain ka na ba? Tanong niya rito pagkatapos niya itong gamutin. Kumain na muna silang dalawa bago binalikan ni Stephanie ang driver niya. Pasensya na po kung natagalan ako. May tinapos lang po ako, Manong. Tumango ang driver. Ayos lang po, ma'am. Nang makauwi sila ay kinausap ni Ryder ang driver ni Stephanie. Normal na yata kay Stephanie ang mga bully na nakakasalubong niya sa paaralan. Hindi na ako magtataka kung bakit magkasama ang dalawang loser. Tumingin sa Stephanie sa likod at sa paligid dahil sa sinabi ng isang babae na nasa harapan niya. Sarili mo ba at ang kaibigan mo ang tinutukoy mo? Inosente ng tanong. Napayoko si Katie para pigilan ang pagngiti. Inirapan siya ng babae at nilampasan. Ngunit akala ni Stephanie ay lalampasan lang siya nito. Ngunit sinipa ng babae ang paa ni Stephanie dahilan kaya siya nawala ng balanse at nabitawan ang hawak ng tray na may laman na pagkain. Jenny! Sigaw ni Kitty. Ngunit may sumuntok sa tray at humila sa bewang ni Stephanie para hindi ito tuluyan na matumpa. Nanlaki ang mata ni Stephanie nang makita niya ang mukha ni Marcus sa malapitan. Ang kulay green nitong mata na may halong kayumanggi. Nagising siya sa pagkatulala nang marinig ang malakas na pagtili. Sakalang niya napansin na ang sinuntok na tray ni Marcus ay natapon sa babae. Puno ng pagkain ang muka, buhok at tamit nito. Deserve. Nag-loser sign si Stephanie at binilatan nito. Nagtawa na naman ang mga nakakita at nag-video pa. Marcus, ano na namang nangyari sa mukha mo? Ngunit tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Gamutin ko yan mamaya. Dahan-dahan itong tumango bago umalis.
Napangiti si Stephanie at napailing. Ay, cute. Magkakilala kayo ni Marcus? Tanong ni Kitty nang tahimik silang kumakain. Oo. Tumango sa Stephanie bilang sagot. Alam mo bang balita rito sa school na nag-gangster daw si Marcus? Takaw gulo palagi. Tapos laging nasa detention dahil lagi may kaaway. Pero kahit ganoon, sikat pa din sa mga girls si Marcus dahil na rin sa itsura nito. Di ko rin naman itatanggi na talagang gwapo siya. Pagkakwento ni Kitty, tumango sa Stephanie bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Nang matapos ang klase nila ay nagkagulo ang mga kaklase niya. Si Marcus! Nasa labas ng room! Si Marcus! Sigaw ng treasurer na halatang kinikilig pa. Dahil sa sinabi nito, nag-retouch ang mga babae. Napailing na lang si Stephanie at lumabas sa room. Nang makita siya ni Marcus ay umayos ito ng tayo. Nadagdagan ang sugat mo. Pumapasok ka pa ba sa school or nagka-cutting classes ka para lang magpabugbog? Paninermon niya rito habang ginagamot ang mga sugat nito. Bakit pa kasi ayaw mo silang labanan? Yung liwan na naman ang gumawa nito? Kapag talaga nahuli ko mga yun, makukutusan sila sa akin. Idinian ni Stephanie ang bulak sa labi ni Marcus. Napangiwi lang ito dahil sa ginawa niya. Dati ko silang kaibigan. Kapag pinatulan ko sila, baka hospital bagsak nilang 5. Mahinahong sabi ni Marcus. Napakurap sa Stephanie sa sinabi nito. Na makita niya ang lungkot sa mga mata ni Marcus, naganap siya ng ibang topic para maibaling ang atensyon ni Marcus doon. Siguro sinasadya mong magpabugbog lagi dahil alam mo kung gaano ka ka-attractive sa mga band-aids at hiwa mo sa muka. Maliit na napangiti si Marcus sa sinabi ni Stephanie. May attractive. Paus na tanong nito. Utot mo, Marcus? Pahambol ka pa? Inirapan niya si Marcus na mukhang natutuwa sa mga pinagsasasabi niya. Naging magkaibigan silang dalawa. Sa tuwing napapaaway si Marcus, ay siyang gumagamot sa mga sugat nito. Hindi ko talaga maintindihan kung masarap bang magkapasa. Ang ganda kasi ng nurse ko. Pinigilan niya ang mapangiti at pinalo ang braso nito. Ganyan ka. Puro kalandian na lang pumapasok sa isip mo. Kung hindi gulo kalandian naman. Nako, pag-focus ka kaya sa pag-aaral mo. Mayabang nang umiti si Marcus. Matalino kaya ako. Ay, yabang ah. Nga pala, Stephanie. Nagangat ng tingin sa Stephanie kay Marcus. Sa pagkakaalam ko, Jenny yung pangalan mo. Bakit sa Stephanie yung pinakilala mo sa akin? Stephanie naman kasi talaga ang pangalan ko. So, hindi ikaw si Jenny. Parang ganun na nga. Kakambal mo si Jenny? Magkaway kayo, pero hindi kayo magkaugali. Naniniwala kang hindi ako sa Chenny? Ang Jenny na kilala ko, mainhin. Umiiwas ngayon sa akin dahil nalaman niyang gangster ako. Dahil na rin sa dahilan na mafia ang ama niya. Hindi ako komportable kay Jenny. Pero komportable ako sa'yo. So, kambal mo ba si Jenny? Mahinang natawa sa Stephanie. Ako sa Chenny. Sagot niya rito, ngunit umiling lang si Marcus na parang ayaw talagang maniwala. Totoo nga. Tawa pa niyang sagot. Hindi ikaw si Jenny. Sigurado nitong sagot. Bahala ko kung ayaw mong maniwala. Tinampal niya ang braso nito bago siya tumayo. Oo na. Pero hindi pa rin ikaw si Jenny. Napairap na lang sa Stephanie at hindi na nakipag-argumento kay Marcus dahil ayaw pa rin itong maniwala. Panay ang iwas na Stephanie sa mga bully na kulang sa pansin dahil ayaw niyang malaman ni Ryder ang mga pinaggagawa niya sa paaralan. Nakatanggap sa Stephanie ng text mula kay Marcus kung saan sila magkikita dahil manglilibre raw ito. Dahil minsan lang manlibre si Marcus, talagang pupunta sa Stephanie. Nang matapos ang klase niya ay lumiko sa Stephanie ng daan at pinuntahan si Marcus. Ngunit wala ito roon kaya naghintay pa siya ng ilang oras. Hanggang sa hindi siya mapakali at hinanap si Marcus dahil hindi na ito makontak. Sino si Stephanie? Girlfriend mo? May girlfriend ka na? Pinalibutan si Marcus ng 5 lalaki. Tawag na tawag sa'yo, pre. Paganda ba to? Kapangalan niya yung babaeng mahal mo, di ba? Yung magandang siga na babae. Napahinto sa Stephanie nang makita si Marcus na nakaupo sa semento habang may dugo ang labi nito. Ito ang lugar
kung saan sila unang nagkita. Parang bumalik sa dati ang lahat. Nung una niya itong nakita na binubugbog ng 5 lalaki. Hindi alam ni Stephanie kung anong iniisip niya. Pero bigla na lang siyang sumulong sa mga ito. At patalo na sinipa ang lalaking kaharap ni Marcus. Dahilan kaya ito tumilapon sa hindi kalayuan. Stephanie, tumigil ka! Sigaw ni Marcus sa kanya pero hindi siya nakinig at nilabanan ng mga lalaking yun. Halatang nagulat ang mga ito dahil sa biglaang pagsulpot niya. Ngunit hindi siya tumigil at sinuntok ang mga ito. Dati ako basag ulo sa barangay namin, kaya wag niyo ako susubukan. Tinuhod niya ang gitnang bahagi ng isang lalaki na ngayon ay sumisigaw na sa sakit. Stephanie! Paglingon ni Stephanie kay Marcus dahil sa pagtawag nito ay may kamaong papunta sa mukha niya. Mabilis na sinuntok ni Marcus ang lalaki bago pa tumama ang kamao nito sa mukha ni Stephanie. Dahil doon ay lumaban na rin pati si Marcus. Nang maitumba nila ang 5 lalaki, ay hinawakan ni Marcus ang kamay niya at sabay silang tumakbong dalawa. Hinihingal silang huminto nang makalayo sila. Kaya mo naman palang lumaban. Bakit nagpapapugbog ka sa mga taong yun? Mga dating kaibigan ko sila. Ay, ewan ko sa'yo. Tinulak siya ni Marcus na umupo sa tabi niya. Marunong ka palang lumaban. Pag-iiba ni Marcus sa usapan. Oh, lumalaban ako. Kasi kailangan mo ng tulong. Walang dapat umapi sa'yo. Ipangako mo sa akin, Marcus. Wala na ulit pwedeng manakit sa'yo. Lumawan ka para protekta ng sarili mo. Natawa ito at ginulo ang buhok niya. Tara, kain na tayo. Libre ko. Pangyayaya ni Marcus. Kumain muna sila bago saglit na nag-uusap at asaran. Nagpaalam na sa Stephanie kay Marcus na kailangan na niyang umuwi. Nang makauwi sa Stephanie ay pinaalam niya muna kay Ryder na nakauwi na siya bago siya dumiretso sa room niya. Hindi makapaniwala si Ryder dahil sa narinig niya mula sa tagabantay na Stephanie. Imposibleng kaya yung gawin ng anak ko. Hindi ko siya tiniruan na makipaglaban o suntukan. At sa sinabi nilang lumalaban na si Chenny sa mga bully, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Matutuwa dahil kaya na niyang lumaban. O hindi matutuwa dahil parang may kakaiba sa kanya. Parang may nagbago sa kanya. Pilit iniintindi ni Ryder ang mga nangyayari. Pero wala siyang makuhang sagot kung bakit nagkakaganoon ang anak niya. Tinatakasan pa niya ang driver niya. Never niyang ginawa ang bagay na yun. Ngayon lang. Nagpabuga ng hangin si Ryder dahil hindi na niya maintindihan kung anong nangyayari. May duda siyang baka hindi niya anak ang kasama niya, pero imposible naman iyon. Parang kang gago, Ryder. Bakit mo pinagdududahan ang sarili mong anak? Tawang tanong ni Ryder sa sarili. Mas lalong lumakas ang kutob niya nang makatanggap siya ng tawag sa paaralan na nakipagsabunutan at suntukan si Chenny. Pumunta pa siya sa school para lang mapakinggan ang reklamo ng mga magulang. Nang matapos ito ay magkatabi silang dalawa ng anak niyang si Chenny sa backseat ng sasakyan. Pauwi sa bahay. Sorry po. Pagbasag ni Stephanie sa katahimikan, ngunit nanatiling tahimik si Ryder at hindi na nagsalita pa. Kinakabahan si Stephanie dahil sa silent treatment sa kanya ng daddy niya. Nang makauwi sila sa bahay ay hinarap siya ng daddy niya. Naalala mo pa yung sekreto natin na tayo lang dalawang nakakalam? Saglit na natahimik si Stephanie sa tanong ni Ryder. Napapaisip siya kung anong sekreto kaya ang sinasabi nito. Wala pa naman siyang alam sa sinasabi ni Ryder. Wala siyang alam na sekreto. Paano ba makalusot dito? Tanong ni Stephanie sa isip niya. Dad, wala po kasi akong maalala. Nakalimutan ko ng sekreto. Ano po ba yun? Umiling lang si Ryder. Alalahanin mo kung nakalimutan mo. Matulog ka ng maaga. Tumango sa Stephanie at nagtungo na sa kwarto niya. Biglang nakampante sa Stephanie na makapasok na siya sa loob ng kwarto niya. Muntik na siya roon. Ano kaya ang sekreto na tinutukoy ni Ryder? Na sekreto nilang dalawa ni Chenny. Ang ganda ng buhay na meron ka, Chenny, no? Kahit na wala ka ng mama, ramdam mo pa rin ang pagmamahal ng papa mo. Punong-puno ka ng pagmamahal. Mayaman ka pa, nasa iyo na lahat. Hindi ko mapigilan na makonsensya kahit na wala naman akong ginagawa. Wala naman akong kasalanan kung bakit napunta ako sa katawan mo. Pagkausap ni Stephanie sa mukha ni Chenny sa salamin. Sino ka ba talaga? Napatalon sa gulat sa Stephanie nang marinig ang malamig na boses ni Ryder na hindi niya napansin na nasa may pinto pala. Dad! If you're not Jenny, don't call me Dad.
Nakapagtataka. Ang dami kong nababalitang ginagawa mong kakaiba sa school. Inintindi ko dahil baka iyon sa trauma mo. Pero imposible namang pati sekreto nating dalawa. Wala kang alam, di ba? Bakit mo ginagaya mukha ng anak ko? Nasaan ang anak ko? Hindi ko po ginagaya ang mukha ni Jenny. Mas maganda pa nga ako sa kanya eh. Tumahimik si Stephanie nang makita ang galit sa mukha ni Ryder. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo, pero nagising na lang po ako isang araw na nasa katawan na ako ng anak mo. Hindi alam ni Ryder kung anong mararamdaman niya. Kung maniniwala ba siya sa mga sinasabi nito? Parang imposible namang paniwalaan ang mga nangyayari. Kinabukasan ay hindi pinansin ni Ryder ang anak niya. Hindi pa rin nagsasink in sa utak niya ang mga nangyayari. Nagpatawag siya ng mga tauhan at pinahanap ang katawan ng babaeng sinasabing nasa katawan ng anak niya. Nang dumilim na, ay lumabas sa Stephanie sa kwarto niya para sana kumuha ng snack sa kusina. Gusto niyang manood ng Netflix para kalimutan ang lahat. Alam na niya ang lahat? Pero bakit kaya hindi pa niya ako pinapaalis sa bahay niya? Siguro dahil katawan pa rin ng anak niya ang gamit ko. Baka nga. Nang makakuha ng pagkain sa Stephanie sa kusina ay aakit na sana siya papuntang kwarto niya nang makita ang tatlong lalaki na kausap si Ryder. Bakit sila nandito? Hinahunting pa rin ba nila ako dahil hindi ko pa nababayaran ng utang ni Mama? Sila yung taong bumaril sa akin. Bakit sila nandito? Kaano-ano ni Sir Ryder ang tatlong yan? Tanong ni Stephanie sa sarili nang makita muli ang mga taong bumaril sa kanya. Boss Ryder, Yumuko ang tatlong lalaki para magbigay galang kay Ryder. may ipapahanap ako sa inyong babae. She's currently living in my daughter's money. Boss. Tumikhim si Ryder dahil mukhang walang maniniwala sa sinabi niya. Nga pala, boss. May nagawa po kami. Naalala mo yung may utang na babae? Yung palasugal sa kasino? Diba, matagal nang patay yun, Jay. Pero buhay naman ang anak niya. Siyempre, boss. Sobrang laki kaya ng utang ng babae kaya yung anak yung sinisingil namin. Proud pa na sabi ni Jay na para bang akala nito makakatanggap ito ng compliment galing kay Ryder. Anong trabaho ng anak? Ilang taon? Pagod na tanong ni Ryder. Walang maayos sa trabaho yung babaeng anak. Palipat-lipat ang trabaho. Saka boss? 18 yung babae. Sagot ni Jay, inis na napapikit si Ryder at hinilot ang sentido. A girl, tapos 18 years old. Are you all fucking serious? Tigilan nyo na yung bata. Let her live in peace. Hindi niya utang ang utang ng mama niya. Live in peace? Yun na nga po, boss. Tinakbuhan niya kasi kami. Tapos boss. Tapos Jay? Galit na tanong ni Ryder. Namatay po yung babae. Nilibing po namin ang katawan niya. Huwag kayong mag-alala, boss. Wala naman ng pamilya ang babae kaya siguradong walang maghanap. Kinuha ni Ryder ang baril at itinutok kay Jay. Nataranta naman ang tatlong lalaki at agad lumuhod para humingi ng tawad sa kanya. Ibigay niyo sa akin ang katawan ng babae. O kaya niyo at ibigay sa akin. Pinigilan ni Ryder ang sarili na barilin ng tatlong lalaki na nasa harapan niya dahil sa katangahan na ginawa ng mga ito. Hindi naman ba naisip na may anak akong dalagang babae? Tapos may pinatay pa kayong babae. Mga walang kwenta kayo. Huwag na huwag kayo magpapakita sa akin hanggat hindi niyo pinibigay sa akin ang katawan ng babaeng pinatay niyo. Yumuko ang tatlo at nagdali-daling tumakbo paalis. Inis na napabuga ng hangin si Ryder at sinabunutan ng sarili bago padabog na umupo. Go back to your room, Jenny. Napatalon sa gulat sa Stephanie nang marinig ang malamig na boses ni Ryder. Nakapikit ito pero nakita siya nito. Kalimutan mo lahat ng narinig mo. Tumakbo sa Stephanie pabalik sa kwarto niya at doon nilabas ang iyak niya na kanina pa na pinipigilan. Grabe ang takot na nararamdaman niya dahil sa narinig na usapan. Patay na ako. Patay na ang katawan ko. Patay na ako. Tinapik ni Stephanie ang dibdib niya dahil sa paninikip nito dahil sa pagiyak niya. Hindi man mawala sa isip ni Stephanie ang nalaman, pero bahagya naman siyang kumalma habang katabi na si Marcus. Magkasama silang dalawa sa tambayan nila. Ayos ka lang ba? Tanong nito kay Stephanie, dahan-dahan na tumango si Stephanie. Ayos lang ako, no? Paano mo naman nasabi na hindi ako ayos at nagtanong ka? Tawang tanong ni Stephanie. Yung ice cream mo kasi, patutunaw na. Nataranta sa Stephanie sa sinabi nito at agad dinilaan ang ice cream niya.
May minahal ka raw na Stephanie ang pangalan? Tanaw ni Stephanie nang lumipas ang mahabang katahimikan. She's dead. Pagputol agad nito sa usapan, tumango-tango sa Stephanie. May sikreto ako. Yan ba ang bumabagabog sa'yo? Hindi ako sa Jenny. Hindi man lang nagulat si Marcos sa sinabi niya na para bang sinasabi nito na alam na ni Marcos ang sinasabi ng sikreto. Alam mo yung pinagsisasigan ko ng sobra? Ang hindi ko nasabi kay Stephanie kung gaano ko siya kamahal. Hindi niya ako kilala, pero kilala ko siya. Mag-ima man ang anyo niya, ibang katawan naman ang gamit niya. Makikilala siya ng puso ko. Mahinang sabi ni Marcos. Nagtaka ako nung una dahil Stephanie ang pinakilala mo sa aking pangalan, kahit na ikaw naman sa Jenny. Pero, unti-unti kang nakilala ng puso ko. Lalo na nang baka pinakita mong katangian na imposibleng si Jenny yun. Dahil doon, mas lalong lumakas ang duda ko na hindi ka si Jenny. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa katawan niya o kung paano ka napunta dyan. Pero Stephanie, kahit saan ka pa nila dalhin, maahanap kita. Dahil kilala ka ng puso ko. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie sa mga sinabi ni Marcos. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Hindi pa nagsasink in sa utak niya ang mga nangyayari. Hindi mo ko kilala, so don't overthink. Tawang sabi ni Marcos nang mapansin nito ang pagtulala niya dahil sa lalim ng iniisip. Paano mo ko nakilala? Sino? Si Jenny or si Stephanie? Siyempre ako, sa Stephanie. At saka sinalin na rin natin pati sa Jenny. Si Stephanie kasi yung dahilan kaya palaging may away sa kanto. Saka, isang araw nun tinalungan mo rin ako sa mga bubugbog sa akin. Di mo ko nakilala dahil pagkatapos kong magpasalamat, umalis ka na agad. Yung sinabi mo na protektahan ko yung sarili ko, sinabi rin yan sa akin ni Stephanie na kilala ko. Nagtataka ako nun. Bakit bigla akong parang tanga na nagkagusto kay Jenny? Ayaw ko sa babaeng yun. Bakit ayaw mo? Akala mo, Anghel, yun pala, demonyo. Not saying this para siraan si Jenny sa'yo. Pero ilang beses na akong binastos ng babae yun. Siya pa ang lumalayo sa akin dahil baka raw mapagalitan siya ng daddy niyang mafia. Minamalit ako palagi. Ewan ko, nahahambugan ako. Pagmamaktol ni Marcos tungkol kay Jenny. I don't know her actually, but I think she's a good girl. Sa daddy niya. Good girl siya sa daddy niya. Kasi sa tuwing nakakagawa ako ng kasalanan, parang hindi sanay siya sa rider. You're calling him sir? Hindi ba dapat daddy? Kunot noong tanong ni Marcos. Dati daddy ang tawag ko pero nung nalaman niya na hindi ako sa Jenny, ayaw niyang tawagin ko siyang daddy. Alam na niya ang sekreto ko. Kaya ba parang down na down ka? Napangiti sa Stephanie sa tanong ni Marcos at hindi sinagot ang tanong nito. Marcos. Tawag ni Stephanie. Humarap si Marcos sa kanya. Hinawakan ni Stephanie ang pisngi ni Marcos bago niya siya lumapit dito at hinalikan nito. Halata pa na nagulat si Marcos sa ginawa niya pero nang makabawi ito ay hinila siya nito palapit pa sa kanya. Goodbye, kailangan ko nang umuwi. Tumayo sa Stephanie pagkatapos ang halikan nila para sana umalis at umiwas sa kahihiyan. Tatakasan mo ko? Ganon, Stephanie? Tayo na ba? Gusto mo rin ba ako? Dahan-dahan na humarap sa Stephanie kay Marcos. Gusto kita at tayo na. Lumaki ang ngiti ni Stephanie bago tumakbo paalis. Dahil sila ng dalawa ay mas madalas na silang nagkakasama. Iba na rin ang turingan nila kesa sa turingan nila dati. Tumigil ka nga. Pinandilata ni Stephanie si Marcos na nakanguso sa tabi niya. Natatawa siya sa itsura nito. Mahawak lang ng kamay eh. Pagmamaktol nito, natawa sa Stephanie at hinayaan na lang niya itong hawakan ng kamay niya. Nang sakupin ng malaking kamay ni Marcos ang kamay niya, ay nakaramdam siya na parabang safe siya rito. Napaigtad sa Stephanie nang makarinig ng busina. Ramdam niya ang kaba nang bumukas ang bintana ng sasakyan sa backseat at nakita niya si Ryder na nakaupo roon. Napabitaw si Stephanie sa kamay ni Marcos. Lumabas ang driver at pinagbuksan siya ng pinto. Wala siyang lingon likod na pumasok sa loob ng kotse. Tahimik lang ang daddy niya sa tabi niya na nakaupo. Hanggang sa nakauwi na sila, hinanda na ni Stephanie ang tenga niya sa lahat ng sermon nito. Kaano-ano mo yung pakul na batang yun? Huwag mo sabihin sa akin ng boyfriend mo. Baka nakakalimutan mong katawan niya ng anak ko. Katawan ng anak ko ang gamit mo. Did you do kiss habang nasa katawan ka ng anak ko? Pigilan mong lumandi.
Makati ka masyado. Napailing si Ryder at umalis. Hindi mapigilan ni Stephanie ang masaktan sa sinabi nito. Umakyat na siya sa kwarto niya. In-expect ko naman na mangyayari to. Dadating sa punto na malalaman na ang totoo. Pero bakit ang sakit? Bakit nasasaktan ako? Hindi ko naman siya tunay na ama. Pero baka siguro nga, dahil sa hindi ko maranasan magkaroon ng ama, nanlilimos ako sa atensyon at pagmamahal niya. Hinayaan ni Stephanie na umiyak dahil sa masasakit na sinabi ni Ryder sa kanya. Tama nga naman. Katawan to na Jenny. Katawan ng anak niya ang gamit ko. Pero wala ba talaga akong karapatan? Wala ba akong karapatan na angkinin to? At maging masaya habang nandito pa ako? Pati ba naman sa buhay na to wala akong pagmamayari? Dati nga sa buhay ko parang kailangan ko pa magpasalamat na nabuhay ako sa mundo. Parang utang na loob ko pa. Pagsumbong ni Stephanie sa boyfriend niya. Stephanie, ang totoo mong pangalan, di ba? Tumango sa Stephanie sa tanong ni Marcus. Ang gandang pangalan naman. I'm curious. Ano kaya ang itsura ng girlfriend ko sa totoong katawan niya? Napangiti sa Stephanie sa tanong nito. Naku, para akong artista sa sobrang ganda. Malakas na natawa si Marcus sa sinabi ni Stephanie. Huwag mong sabihin na wala kang pagmamayari sa pangalawang buhay mo. Pagmamayari mo ko, sa'yo ako, buong buo. Pinigilan ni Stephanie na kiligin sa sinabi ni Marcus. Nagpasalamat siyang pumunta siya sa boyfriend niya. Ito lang ang taong makakaintindi sa kanya. Talagang matigas ang ulo mo, no? Alin ba sa sinabi ko kung hindi mo maintindihan? Nakipagkita ka na naman sa lalaking yun. Hindi ba sinabi ko na sa'yong iwasan mo na yun? Salubong sa kanya ni Ryder na makauwi siya. Hindi na lang sumagot sa Stephanie sa mga sermon sa kanya ni Ryder. Hinayaan niya na lang ito. Masaya naging araw niya. Ayaw niyang sirain yon. Kinabukasan ay naghanda siya para pumasok. Saan ka pupunta? Tanong ni Ryder sa kanya. Sa school po. Patanong na sagot ni Stephanie. Hindi ka napapasok sa school. Homeschool ka na simula ngayon. And no gadgets. Only books are allowed. Ubarin mo yung school uniform mo and dress formal. Pero, napatigil sa Stephanie nang makita ang walang emosyon na mata ni Ryder. Wala siyang magawa kundi sundin ang mga gusto nito. Hindi alam ni Stephanie kung paano niya kukontakin si Marcus. Dahil wala siyang cellphone na magagamit. Hindi alam ni Marcus kung anong nangyayari kay Stephanie. Hindi niya ito makontak. Hindi na rin ito pumapasok sa paaralan. Dumaan ang ilang linggo na hindi pa rin bumabalik sa Stephanie sa school. Sobra na ang pag-aalala niya sa nobya kung ano bang nangyayari roon. Ano kaya ang ginagawa ng ama ni Jenny kay Stephanie? Kaya hindi na rin niya mapigilan ang pumunta dito sa bahay. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kakatok ba siya? Magdo-doorbell? O kung papapasukin ba siya? O hahayaan na makipag-usap kay Stephanie? Nakarinig siya ng pagbusina. Anong ginagawa mo dito? Lumabas sa kotse si Ryder at hinarap si Marcus. Gusto ko pong makita ang anak nyo. Umuwi ka na. Hindi sa Jenny ang pinunta ko rito, kundi sa Stephanie. Bakit hindi na po siya pumapasok sa school? Bakit niyo po siya pinagbabawalan? Bakit niyo po siya kinukulong? Tanong ni Marcus. Halatang nagulat si Ryder nang malaman nitong alam ni Marcus na hindi si Jenny ang girlfriend nito. Katawan ng anak ko ang gamit niya. Hindi ko aapin ang katawan ng anak mo. I just want to feel my girlfriend presence. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Kilala kita. Isa kang gangster. Baka nakakalimutan mo kung sino ko. Kaya kitang ipapatay sa isang petik lang. Pagbabanta ni Ryder. Kung posisyon na pag-uusapan, sige, panalo ka. Pero tungkol kay Stephanie ito. Dahil sa inis na ramdaman ni Ryder dahil ayaw umalis ng binata, kinuha niya ang baril at itinutok kay Marcus. Nanlaki ang mata ni Stephanie nang makita niya ang baril na nakatutok sa ulo ni Marcus. Tumakbo siya palapit kay Marcus at Ryder para pigilan ang mga ito. Tama na po! Sir Ryder! Pakiusap, tama na po! Marcus, please, umalis ka na! Wala siyang karapatan, kulong ka rito, Stephanie. Marcus, please. Pakiusap, umalis ka na lang. Umalis ka na. I love you. Napatigil siya sa sinabi ni Marcus. Hindi na mapigilan ang maiyak bago niya ito tinalikuran. Masaya ka na po? Kung may choice lang ako, hindi ang katawan ni Jenny ang pipiliin ko.
Kung itrato niyo ko, parang akong pumatay sa anak niyo, ha? Nilampasan niya si Ryder pagkatapos sabihin niyon at nagtungo sa kwarto. Hindi alam ni Ryder kung anong mararamdaman niya. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng konsensya sa sobrang sama ba naman niyang tao. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Stephanie. Nang bumukas ito ay nakita niya ang pamumula ng mata ng anak. Ano na naman po sermon na tatanggapin ko? Para po mahanda ko na po yung tenga ko. Walang sigla na sabi ni Stephanie. Kumain ka na. Pagkatapos iyon sabihin ni Ryder, tumalikod na ito at umalis. Tama. Kumain ka, Stephanie. Katawan ng anak niya ang gamit mo. Bawal mo itong abusuhin. Kinabukasan, pinalik na ni Ryder ang lahat ng gadgets ni Stephanie. Nang buksan niya ang cellphone ay nakatanggap siya ng maraming missed calls. Message. Galing kay Marcus. Ngunit linlock niya ang number ni Marcus. Kailangan na itong iwasan. Hindi niya ito hahayaan na masaktan dahil sa kanya. Nang bumalik siya sa school, panay ang iwas niya kay Marcus. Nag-focus na lang siya sa pag-aaral niya. Nasila ba si Marcus? Bulong ni Kitty kay Stephanie, ngunit patuloy lang nagligpit ng gamit sa Stephanie at lumabas ng classroom at nagtuloy-tuloy sa paglalakad. Stephanie! Paghahabol ni Marcus sa kanya, imbis na dumiretso sa cafeteria para kumain ay lumiko siya patungong library. Stephanie, please. Kausapin mo na ako. Mag-aaral na talaga ako ng mabuti. Hindi na ako magkakating classes. Hindi ko nahahayaan na masuntok ng mga dati kong kaibigan. Wala ka na makikitang pasasakin. Pansinin mo naman ako. Stephanie, kain tayo mamayang uwian. Libre ko. Na makuha na ni Stephanie ang libro na hinahanap niya, naghanap siya ng upuan. Hihindayin kita sa tambayan. Umupo si Marcos sa katapat niyang upuan. Ngunit nanatiling nag-aaral sa Stephanie. Hanggang sa natapos ang lunch break, bumalik si Stephanie sa room niya. Nang uwian na ay dumiretso siya sa kotse at umuwi na. Hindi na niya binati pa si Ryder at dumiretso sa kwarto niya para mag-aral. Jenny, Tawag ni Ryder sa kanya. may kaklase kang nandito. Nagangat siya ng tingin. Baka si Kitty. Sagot niya. Hi po, Tito. Hi, Jenny. Pumasok sa Kitty sa loob ng kwarto niya. Umalis na si Ryder at iniwan silang dalawa roon. Naparito ka. Gabi na, 10 p.m. na. Pinayagan ka talagang pumunta rito? Tanong ni Stephanie habang niya katingin sa wall clock. Umuulan, Jenny. Mahinang sabi ni Kitty. Oh, bakit ka nandito? Umuulan naman pala. Kunot noong tanong ni Stephanie sa kaibigan. Hindi ba magkikita kayo ni Marcus? Napahinto si Stephanie sa ginagawa niya nang maalala na magkikita nga sila ni Marcus sa tambayan. Baka umuwi na yun. Nandun pa rin siya. Pero umuulan, Kitty. Kaya nga sinasabi ko sa'yo ngayon dahil nandun pa rin siya naghihintay sa'yo. Naka-school uniform at nauulanan. Hindi mo pupuntahan? Malalaman agad ni Daddy na umalis ako. Bulong ni Stephanie. Pero kahit ganon, gumawa pa rin ng paraan si Stephanie para makatakas. Si Kitty na ang bahala sa kanya. Naghintay siya ng ilang minuto para umalis si Ryder sa sala. Nang may tumawag ay tumayo ito at umalis. Dahan-dahan na naglakad palabas si Stephanie, ramdam niya ang malabig na ulan. Ngunit tumakbo siya palabas at pumara ng taxi papuntang tambayan. Nang makarating si Stephanie, napatigil siya nang makita si Marcus na nakaupo sa isang bench habang nakayuko. Napabugay ito ng hangin at nagangat ng ulo bago nilibot ang tingin sa paligid. Huminto ang tingin ni Marcus sa kanya. Napatayo ito at tumakbo papunta sa gawi niya. Dumating ka. Masayang sabi nito. Umuulan. Napapasa ka. Sa may 7-Eleven muna tayo. Hinawakan ni Marcus ang kamay ni Stephanie bago sila tumakbo patungo sa malapit na 7-Eleven. Hindi nagtagal, bigla na lang napaatsying si Marcus. Napairap sa Stephanie. Galing ka sa ulan, dumiretso ka sa aircon. Talino mo, Marcus, no? Sorry na. Uuwi na ako. Umuwi ka na rin. Teka, saglit. Umuulan. Malapit lang dito yung bahay ko. Kain muna tayo. Bumali ng payong si Marcus bago sila naglakad papunta sa bahay nito. Nang makarating sila, agad silang pumasok. Hindi masyadong kalakihan ang bahay. Sakto lang para sa isang tao na nakatira. Hindi magulo ang bahay nito na nagpahanga kay Stephanie.
Luto muna ako ha. Pasensya na sa bahay ko. Kung maliit kaysa sa bahay na meron ka. Baka nakakalimutan mo kung ano ako dati. Oo nga pala. Luto muna ako. Naghintay sa may sala sa Stephanie at hinintay na matapos sa pagluluto si Marcus. Nang matapos ito sa pagluto, ay kumain na silang dalawa. Hindi makapaniwala sa Stephanie na marunong at masarap magluto si Marcus. Uwi na ako. Salamat sa pagkain. Tumayo na sa Stephanie at sumilip sa labas. Ngunit mas lalong lumakas ang ulan. May pakulog at kidlat pa ang kalangitan. Napayakap sa Stephanie sa sarili niya dahil sa limig. Dito ka muna hanggang sa tumila ang ulan. Walang magawa sa Stephanie kundi ang manatili muna. Nakatulog siya sa sopa dahil sa paghihintay. Nang magising siya, nakita niyang natutulog sa may sahig si Marcus habang nanginginig na yakap ang sarili nito. Bakit ka ba rito natulog? May kwarto ka naman. Nandito ka kasi. Saglit. Ito yung payong. Dalhin mo. Napatingin sa Stephanie sa kamay ni Marcus na nakahawak sa may pulsuhan niya. Ang init mo. May lagnat ka. Hindi makali sa Stephanie para umuwi dahil hindi na maiiwan si Marcus lalo na't mag-isa lang ito sa bahay. Pinainom niya ng gamot si Marcus at sinecheck from time to time kung bumababa ba ang lagnat nito. Nakatulog na rin siya sa pagbabantay. Nagising siya kinabukasan ay tanghali na. Maayos na si Marcus kaya umuwi na siya. Nagkakagulo ang lahat pagka-uwi niya. Nakaupo si Kitty sa sopa habang nakayuko. Sorry po talaga. Nandito na ako. Mahinang sabi ni Stephanie. Umuwi ka na. Malamig na sabi ni Ryder kay Kitty. I'm sorry. Bulong ni Stephanie sa kaibigan niya. Tumango ito bago tumakbo palabas. Lumabas lahat. Malakas sa sigaw ni Ryder. Nagkagulo ang mga bodyguard at lumabas. Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag ka naglalapit ulit sa lalaki yun? Bakit nalaman-laman ko na pumunta ka pa talaga sa bahay na? Doon ka pa talaga nagpaligpas sa gabi. Pagalit na sermon sa kanya ni Ryder. May sakit po yung tao. Mahinahon na sagot ni Stephanie. Hindi mo responsibilidad kahit mamatay pa siya sa bahay niya. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Tsaka responsibilidad ko po siya. Magkikita po sana kami. Pero hindi ako dumating dahil sinunod ko ang gusto mo. Sinunod ko na umiwas ako sa kanya. Hindi mo sinunod ang gusto ko. Kung sinunod mo, edi sana hindi ka nandun natulog. Ikaw na babae ka. Habang nasa katawan ka ng anak ko, mag-behave ka. Duro ni Ryder sa kanya. Pasensya na po, sir ah. Pero kahit katawan to ng anak mo, wala akong kasalanan kung daladala ko to. Kung makasermon kayo sa akin, parang kinulam ko ang pamilya nyo ha. Na para bang sinadya akong mapunta rito. Punong diin na sabi ni Stephanie kay Ryder. Sundin mo na lang yung gusto ko. Tumigil ka na sa mga ginagawa mo at ayusin mo ang buhay ng anak ko. Napapikit sa Stephanie para pigilan ang pagdaloy ng luha niya. Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung ano itong nararamdaman ko. Pero hinihiling ko na sana. Sana namatay na lang ako. Sana hindi ako napunta sa katawan ng anak mo. Malakas na sigaw niya rito bago tumakbo palabas at umalis na sa pamamahay na yon. Hindi na nagabala pa si Ryder na habulin sa Stephanie. Kinagabihan ay dumating na si Jay kasama ang katawan ng isang babae. Parang nabuhusan ng malamig na tubig si Ryder. Nang makita ang itsura ng babae. Sino yan? Siya po yung tinutukoy namin na babae na... Pinutol ni Ryder ang sasabihin ni Jay. Alam ko! What the hell my daughter doing here? Anong ginawa no kay Stephanie? Malakas sa sigaw niya dahil sa galit. Si Stephanie yung anak ko. Napaupo sa panghihina si Ryder at nilapitan ang patay na katawan ng babae bago ito niyugyug. Anak, kumising ka Stephanie. Kising. Anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit tanga kayo? Boss, paanong anak na po yan? Si Jenny po yung anak niyo. Tarantang sagot ni Jay nang makita ang galit sa mukha ni Ryder. Anak ng katulong si Jenny. Tinanggap po yung bata at pinangalanan. Si Sophia. Si Sophia ang asawa ko. May anak kami. Tinakas niya sa akin yung anak ko. Si Stephanie.
Anak ko yung pinatay niyo. Dali-daling napaluhod ang tatlong lalaki. Boss, hindi po namin alam. Tsaka, hindi po si Sophia ang pangalan ng mama niya. Tignan niyo po sa personal information ni Stephanie. Tarantang sagot ni Jay. Siyempre hindi, tanga ka ba? Matagal nang patay si Sophia. Palagi ko nakikita ang tinutukoy yung sa gurol na mama ni Stephanie at hindi siya sa Sophia. Pero anak ko yung pinatay niyo. Kahawig niya ang asawa ko. Anong ginawa niyo? Tumayo si Ryder at kinuha ang baril bago ito walang pagdadalawang isip na pinutok ang baril sa tatlong lalaki na nakaluhod sa harapan niya. Nagmamakaawa na wag silang patayin, ngunit blanko ang isipan ni Ryder. Puno ng dugo ang sala habang yakap-yakap niya ang patay na katawan ng anak. Nakatulog siya habang yakap ang anak. Nang magising siya kinabukasan, ay malinis na ang sala. Mukhang nagawa na ng mga tauhan niya ang trabaho. Saka naalala ni Ryder ang anak niya. Si Jenny, si Stephanie. Yung totoong anak ko, nasa nakatawan ng anak ko. Ang anak-anakan ko. Hindi makapaniwala si Ryder sa nangyayari sa kanila. Dumiretso si Ryder sa bahay ni Marcus. Nang matapos niyang mahanap kung saan ito nakatira. Nasaan si Stephanie? Nasaan ang anak ko? Kumunot ang noo ni Marcus dahil sa tanong ni Ryder nang buksan niya ang pinto. Wala po siya dito. Nagtatakang sagot ni Marcus. Pumasok sa loob si Ryder at hinanap ang anak niya. Bakit wala siya dito? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Stephanie? Kinuwelyuhan ni Ryder si Marcus. Saglit lang po. Wala nga po dito yung girlfriend ko. Bakit? Nawawala po ba siya? Kinakabahan na tanong ni Marcus. Patapon na binitawan ni Ryder ang kwelyo ni Marcus bago siya umupo sa isang upuan. Napatigil silang dalawa nang makatanggap ng tawag. Nasa akin ang anak mo. Ang pinakamamahal mong anak. Pumunta ka sa lugar na to at tapusin natin to. Bigla na lang namatay ang tawag. Nagkatinginan si Ryder at Marcus. Kinakabahan sa posibleng nangyayari ngayon kay Stephanie. Hindi kilala ni Stephanie ang matandang pangit na nasa harapan niya. Dadating din ang daddy mo. Mamaya, huwag kang mag-alala, Jenny. Sinong daddy? Si Ryder ba tinutukoy no? Hindi yun pupunta rito. Wala yung pakialam sa akin. Talaga? Papunta na siya rito. Ramdam ni Stephanie ang kaba dahil sa sinabi nito. May saya siyang naramdaman at lungkot. I'm here. Napalingon si Stephanie sa malamig na boses na iyon. Kahit na nakatali siya, ay sinubukan niya pa ring lumingon. Let her go, Peryo. Utos ni Ryder. Why would I? You're here. Inisip pa naman ng anak mo na hindi ka pupunta. Bakit mo dinadamay dito yung anak ko? Napangiti sa Stephanie sa narinig mula kay Ryder. Pero nawala rin niyon ang maalala na gamit niya palang katawan ng anak nito. Irespeto mo naman ang pagiging magkaibigan natin dati, Peryo. Respeto? Ikaw ang respeto mo ba? Alam mo gusto ko si Sophia. Pero tinuhog mo yung babaeng gusto ko. Pinakusalan mo pang gago ka. Pagkatapos sinatapon mo na parang wala lang sa'yo. Alam mo yung iniisip ko? Ha? Kung hindi siya magiging akin, walang ibang aangkin. Oh, anong ibig mong sabihin? Pinatay ko si Sophia. Ako ang pumatay kay Sophia. Ngayon, papatayin ko naman ang anak mo. Walang sa akin, kaya hindi ako papayag na meron ka. Ilang beses na napailing si Ryder. Napabilis ang paghinga dahil sa nalaman. Baliw ka na. Pinagbantaan ko si Sophia na papatayin kita. Pinagbantaan ko siya na papatayin ko ang anak mo. Kaya siya tumakbo palayo sa'yo. Yun ang ginawa kong way para mapatay siya. Pero hindi ko alam kung saan napunta ang anak ko. Pero sigurado kung patay na yun ngayon. Kaya ngayon, oras na para mapatay itong si Jenny. Patay na si Sophia. Patay na rin ang anak namin. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Ako mismo ang pumatay kay Stephanie. Pero ginawa ng Diyos ng paraan para magkasama kami muli ng anak ko. At ayoko sayangin yun. Hindi ako papayag na sirain mo yung pamilya ko.
Hindi ako papayag na sirain mo yung palasyo ko. Galit na sabi ni Ryder habang nakatingin kay Peryo. Hindi na pinansin si Stephanie na unti-unti nang nakatakas dahil kay Marcus na kinakalasan ng anak niya. Anak ng katulog si Jenny. Hindi mo siya totoong anak. Umampon ka ng ibang bata dahil hindi mo maalagaan ang sarili mong anak. Halatang natigilan si Stephanie sa narinig mula kay Peryo. Tama ka. At iyon ang sekreto naming dalawa ni Jenny. Alam ni Jenny na hindi ko siya anak. Tumingin si Ryder kay Stephanie. May natay yung anak ko. Ng mismong tauhan ko. Pero yung kaluluwa ng totoo kong anak ay nasa katawan ni Jenny. Napanganga sa Stephanie at napaiyak dahil sa narinig mula kay Ryder. I'm sorry anak ko. Sorry sa lahat ng masamang trato ko sa'yo. Nagtaka si Peryo sa pinagsasasabi ni Ryder kaya lumingin ito sa likuran. Paano ko nakatakas? Sino ka? Itinutok ni Peryo ang baril kay Stephanie. Ako si Maricos. Girlfriend ko ang kanita mo. Wrong move, old man. Mayabang nang umiti si Marcus. Oops. Huwag ka na magsayang ng oras na humingi ng tulong sa mga tauhan mo. Dahil tinamba ko na silang lahat. Paling tao ang kanalaban mo, tanda. Malakas na sumigaw si Peryo para tawagin ang mga tauhan niya pero walang dumating. Itinutok ni Ryder ang baril niya kay Peryo. Nanlaki ang mata ni Marcus at niyakap sa Stephanie. Inunahan ni Ryder si Peryo bago pa nito matamaan ang anak niya. Inubos niya ang lahat ng laman na bala sa matanda. Ganti ko to sa pagsira ko sa buhay ko. Sinipa ni Ryder ang katawan ni Peryo na puno ng dugo. Pumitaw si Marcos sa girlfriend niya at tumawa. Namiss kita. Humalik si Marcos kay Stephanie. Ayos ka lang ba? May iba sakit pa sa'yo? I'm fine. Ikaw, ayos ka lang ba? Naiiyak na tanong ni Stephanie. Ayos lang ako. Sa labas lang ako Kusapin mo muna daddy mo. Humalik si Marcos sa ulo ng girlfriend niya bago umalis para bigyan ng privacy ang mag-ama. Sorry Stephanie. Sorry sa lahat. Hindi natapos ni Ryder ang sasabihin niya nang tumakbo sa Stephanie at yumakap sa kanya. Napaiyak si Ryder at niyakap ang anak niya ang umiiyak sa bisig niya. Sorry anak. No need to explain po. Ewan ko ba, hindi ka po humihingi ng tawad na patawad na kita. Ganun po siguro ang pagmamahal ng anak. Napangiti si Ryder sa sinabi ni Stephanie sa kanya. Naging maayos ang pagsasama nilang dalawang mag-ama. Bumawi si Ryder kay Stephanie. Pero minsan nag-aasaran si Marcos at Ryder dahil na rin sa sobrang pagkastik ni Ryder sa anak. Nagsimba silang tatlo para magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng blessing na meron sila. Salamat po Lord sa pagbigay mo kay Stephanie sa akin. Ang swerte ko sa babaeng binigay niyo po. Ang babaeng sigurado akong papakasalan ko. Gabayan niyo po kami sa lahat po ng pagsubok na mararanasan namin. Pagdasal ni Marcos. Thank you Lord sa pagbigay po ng pagkakataon sa akin na maging ama kay Stephanie. I pray for my daughter Jenny Spirit. Ann, Sophia, mahal ko. Bantayan mo sa Jenny dyan. Anak natin yan. Napangiti sa Stephanie dahil sa dasal ng boyfriend niya at ng ama. Panginoon, salamat po sa lahat. Salamat po dahil naranasan ko maging masaya. Salamat po dahil naranasan kong mahalin. Salamat po dahil naranasan ko magkaroon ng magulang. Salamat po sa paggabay sa amin. Mama, hindi man po kita nakita at nakilala. Gabayan niyo po sana kami. Panginoon, salamat po sa pagbigay ng tiyan sa akin na mabuhay sa mundo at maranasan lahat ng to. Thank you po Lord. Salamat po dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Napamulat sa Stephanie nang maramdaman niyang tinuyo ni Marcos ang luha niya. Natawa sa Stephanie nang pinalo ni Ryder ang kamay ni Marcos. Masaya siya dahil kapiling niya ang dalawang lalaki sa buhay niya. Wakas.